Narito ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na eksena ng FPJ's Batang Quiapo. Lalong nagamba ang pamilya Guerrero nang inanunsyo ng kanilang abogado na nakatakda na ang ilabas ng National Electoral Commission ang opisyal na pahayag sa publiko na si Tanggol Montenegro ang nanalo sa eleksyon. Dahil dito, inaasahan ng isang malaking kaguluhan sapagkat hindi papayag ang nakaupong Guerrero na mapatalsik sa kanilang mga pwesto. Napatanong na lamang sina Miguelito at Jackie kay Roberto kung ano magiging susunod nilang hakbang upang mapigilan ang kanilang pagpapatalsik sa kapangyarihan. Dito na ikinasal ni Roberto ang isang matinding plano, ang pagbabarikida sa City Hall upang walang makapasok, lalo na si Tanggol na nakatakdang pumalit sa kanya bilang alkalde ng lungsod. Samantala, sa bahay ni Rigor, isang mainitang pagtatalo ang naganap nang ipaalam ni Mando sa kanyang kumpare at hepe na si Rigor na may natanggap silang tip tungkol sa kinaroroonan ni Tanggol at ni-raid na nila ang lugar. Hindi pa man tapos magsalita si Mando ay sumapaw na si Rigor. Puno ng galit habang sinisisi siya sa ginawang operasyon nang hindi man lamang siya naabisuhan. Sa tindi ng galit ni Rigor, agad niyang sinuntok si Mando. Isang malakas na suntok na naging dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Dito ipinamukha ni Rigor kay Mando na siya ang hepe at siya ang may kapangyarihan sa presinto. Sinubukan pa niyang muling saktan si Mando, ngunit napilitan na si Mando na tutukan ng baril si Rigor matapos sumobra ang pangmamalupit nito sa kanya. Habang nakatutok ang baril, buong tapang na ipinamukha ni Mando kay Rigor na hindi si Tanggol ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang mga anak kundi siya mismo. Sinigundahan ito ni Marites at mariing sinabi kay Rigor na wala siyang dapat ibang sisihin sa pagkamatay ni Santino kundi ang kanyang sarili. Sa mga sandaling iyon, unti-unting napagtanto ni Rigor na may katotohanan ang kanilang mga pinagsasabi na siya nga ang tunay na may sala sa pagkamatay ni Santino. Sinigundahan naman ni Tinding at mariing sinabi kay Rigor na wala siyang karapatang magluksa sa nangyari. Isang katotohanang labis na ikinadurog ng damdamin ni Rigor. Dinala ni na Marites ang kabaong ni Santino at inilipat ang lamay sa lugar kung saan sila naroroon. Doon naman ay personal na nasilayan ni Tanggol ang kanyang kapatid at sa harap ng kabaong, tuluyan siyang napaiyak sa labis na dalamhati. Dahil alam ni Rigor na magtutungo roon si Tanggol, sinadya nang puntahan ang lugar kasama ang mga kapulisan upang tugisin ang taong matagal na niyang gustong patayin. Agad namang pinaalam kay Tanggol na nasa labas na si Rigor kasama ang mga pulis. Ninais pa sanang lumaban ni Tanggol, ngunit pinigilan siya ni Ramon. Paalala nitong marami pang pagkakataon para sa kanilang muling paghaharap. Habang nagtatago naman si Tanggol sa isang lugar, ipinalam ni Enteng sa kanyang mga tropa na nabagok ang ulo ng kanyang nanay at agarang nangangailangan ng atensyong medikal, ngunit wala silang sapat na pera. Walang ibang naisip na paraan si Tanggol upang makalikom ng pera kaya napilitan silang bumalik sa dati nilang gawi. Pinuntahan nila ang isang jewelry shop at agad na nagdeklara ng hold up. Binasag nila ang mga salamin at mabilis na kinuha ang mga alahas. Si Tanggol naman ang nagsilbing lookout sa labas kasama si Ramon. Habang nag-aabang, nasilaya naman ni Tanggol ang prosesyon ng itim na Nazareno. Isang tagpong tila gumising sa kanyang konsensya at nagdulot ng matinding pagsisisi sa kanilang ginawa. Nang pabalik na sana ang kanilang tropa sa sasakyan kung saan naghihintay doon si Tanggol, bigla namang dumating ang mga kapulisan at na-corner ang grupo. Wala silang nagawa kundi itaas ang kanilang mga kamay nang tutukan sila ng mga baril. Ngunit dahil nasa gilid lamang sina Tanggol at Ramon, mabilis silang nakapagresponde. Nagipagpalitan sila ng putok sa mga pulis upang makaligtas sa nakaambang kapahamakan. Abangan ang mas maiinit at kapanapanabik na mga eksena sa FPJ's Batang Quiapo. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel.